Alam mo ba na may kapangyarihan ang mga salitang paulit-ulit natin sinasabi sa ating mga sarili? Bilang isang Kristiyano, naniniwala ako na naririnig ng Diyos ang mga pangarap, mga salita na lagi natin sinasabi sa ating mga sarili. At ito ay malaking epekto sa ating mindset. Bago ko simulan ito, hayaan niyo muna ako magpakilala. Ako nga pala si Christian Piel, dating seaman, OFW. Katulad nyo din na nangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Ngayon, nandito na tayo sa Pilipinas at dahan-dahan natin pinapasok ang mundo ng pagninegosyo. Panoorin mo nga pala to hanggang dulo. Baka ito na ang isang desisyon na kailangan mo para magbago ang buhay mo. Sisimulan ko nga pala to sa isang kwento. Noong ako'y nagbabarko pa, punong-puno ng quotes, positive quotes, ang aking kabina o kwarto. Talagang alam mo yung sticky notes na sinusulatan ko yan ng mga positive quotes at kada umaga, binabasa ko to. Hindi ko lang ito basta-basta binabasa, kundi sinasabi ko ng malakas na balang araw magkakanegosyo ko. Balang araw, hinto na akong magbarko at makasama ang pamilya at dahan-dahan kami makapag-transition para magnegosyo. At sa pagbabarko ko na yon, halos hindi mo ako marinig ng mga negatibong mga salita. Kasi gusto ko yung isip ko puro positibo lang kahit hindi na maganda yung nangyayari. Gusto ko positibo pa rin yung nakikita ko. Hinahanapan ko talaga ng positibo yung mga negatibong nasa paligid ko. Unti-unti, nagbago ang mindset ko. Yung mga decision ko dati na hindi maganda, unti-unti na rin siyang nagbabago. At ito pa ang kagandahan. Mas naging disiplinado na ako mag-ipon, mas ginaganahan na akong matuto. At mas gusto ko nang matuto paano nga ba ang takbo ng pagninegosyo. Paano pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Isa ito sa larawan na hindi ko makakalimutan. Noong 2021, may sinulat ako sa salamin at araw-araw ko ito nakikita dahil nasa salamin siya ng kabina ko. To become a millionaire. Hindi ko alam kung paano makuha ang milyon na yon to become a millionaire. At sa totoo lang, wala akong ka-idea kung paano mangyayari yon. Basta ko lang siya sinulat at alam ko, posible. Kasi mas kaya nila, siyempre mas kaya natin. Pagdating ng 2025, sinimulan ko ang sarili kong negosyo, ang Nice Dream Philippines. Oo, hindi pa ako milyonaryo, pero isang bagay ang alam ko, malayo na ako sa nakaraan. Nakalayo na ako sa dating pangarap ko lang. At ngayon, ito, dahan-dahan tayong umaabante. Usad pagungman, ang importante, umaabante. Dito ko na-realize na may dalawang klase ng salita na pwede nating sabihin araw-araw. Mga salitang nagbibigay ng pag-asa at mga salitang unti-unting sumisira sa ating mga paniniwala at pangarap. Kapag lagi mong sinasabi na, hindi ko kaya, mahirap lang kami, at wala naman talaga mangyayari. Ayun ang talagang hindi mangyayari dahil hindi ka na kikilos sa mga gusto mong gawin. Pero kapag sinabi mo naman na kaya ko, may mga paraan at kayang-kaya ko, subukan ito, panigurado, gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng hakbang para sa mga pangarap na gusto mong maabot. Hindi sapat ang positive words lang. Kailangan sabayan ng sipag, disiplina, aksyon, araw-araw. Naniniwala ako na may kanya-kanyang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At naniniwala rin ako na may responsibilidad tayong kumilos, matuto sa mga oportunidad na binibigay niya sa atin. Hindi man pare-pareho ang resulta ng bawat tao, hindi rin natin malalaman na anong kaya nating marating kung hindi tayo magsisimula. Kung may pangarap ka ngayon, gawin mo, isulat mo, pagtrabahuan mo, at huwag kang susuko kahit mabagal ang progreso. Dahil minsan, hindi pa niya binibigay ang mga panalangin natin, di natin alam, hinahanda lang niya tayo sa mga posibilidad na mangyari sa mga pangarap na gusto natin. Oo nga pala, kung gusto mong matuto ng mga business mindset, business growth, personal growth, may ginawa nga pala akong community, Seafarers to Entrepreneur Community. Ilalagay ko na lang din sa comment section yung link para mas madali ko yung mapuntahan. At dito, hindi tayo magyayabangan, hindi tayo magtitinda-tinda, magtutulong-tulungan tayo dito. Mga kapwa ko OFW, mga seaman o simpleng Pilipino na gustong pumasok sa mundo ng pagnenegosyo. Dito tayo sa loob magtutulong-tulungan. Dito magbibigay tayo ng idea, magbibigay tayo ng mga experience natin bilang isang OFW na nag-transition from being entrepreneur
At ngayon, ito, nandito tayo sa mundo ng pagnenegosyo. Pasok kayo sa loob dahil dito tayo magtutulong-tulungan. Antayin ko kayo doon ha. At kung natapos mo nga pala ang video na to, maraming salamat. Alam ko, sobrang busy mo, sobrang limited lang yung time mo. Pero umabot ka sa video na to. So, sobrang appreciate ko yung oras mo, yung presensya mo. Maraming salamat. Antayin kita sa loob. Ingat tayong lahat, mga kapako-OFW, mga kabaro ko. Ingat tayong lahat. Balang araw, makakauwi tayo ng Pilipinas para magnegosyo at makasama natin yung mga pamilya natin dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lang. Paalam!